Mga ka-eats, we are back in Japan! Kala ko may susunod. We are back in Japan. Iniwan lang ako sa ere. So, nandito na kami sa Tokyo, Japan para mag-spring time at sana may mga makita tayong mga sakura dito sa aming biyahe. So, mag-Japan tayo for 16 days. Pero syempre, hindi tayo araw-araw mag-vlog. May pahinga tayo kasi syempre, may mga kasama tayong mga kids at syempre tayo tumatanda na rin. Papakita namin sa inyo yung mga, siguro meron tayong mga 3 to 4 days na pahinga. Tingnan natin kung kailanganin. Kasi syempre, ibang klase ang pagod kapag lakad ng lakad sa syudad. Lalo na napakalaki nitong Tokyo. Tapos, abangan ninyo mag-o-Osaka rin kami or Osaka. Tapos, babalik tayong Tokyo. So, marami tayong makikita at magagawa. Syempre, kakain din tayo ng madami. Pero bago yun, sana ay nakasubscribe na kayo sa aming channel. Tapos, nga pala, kapag kayo ay may biyahe, don't forget to use our codes na Eats Agoda and The Tans for Agoda Hotels. And Agoda Activities naman, meron tayong Agoda Eats at Tans Activity. And meron pa rin tayong Klook, Eats Klook and The Tans Klook. Tapos, room tour na tayo mga ka-Eats. Let's go! Welcome to Japan! Japan! Nakakatuwa yung guide na nakuha nila sa harap kasi nagiging guide siya sa paghahanap ng mga flowers. Wala nang mag-uusap dito mga ka-eats kasi sarap na sarap lahat. Grabe yung pasta nila, hands down. Pati yung pizza, yung pag-char. Go! Grabe, the garden. It's so majestic mga ka-eats. Ang maganda dito, binook namin siya for mga 8 nights or 8 days. Pero, ready na ba kayo? Welcome! So, itong hotel namin ay nabook namin via Agoda. Ang pangalan niya ay Shinjuku Soluna Ochiai White House. Okay? So, isa siyang parang apartment style na townhouse-ish na Airbnb hotel sa Agoda. Kasi sa Agoda, minsan may mga nakalist din na ganitong properties. Ang maganda dito, binook namin siya for mga 8 nights or 8 days. Pero, ready na ba kayo? 39,000 pesos lang to for 7 nights. Sobrang bargain na yun. Kasi sa iba baka 3 nights lang yun. At baka hindi pa tayo kasya. Ito, bahay na bahay. Kaya tara, mag-room tour na tayo mga ka-eats. Pagpasok nyo pa lang, syempre, kailangan nyo iwan yung mga sapatos inyo dyan. Tapos may mga tsinelas silang pinovide. Dito. Meron din tayong toilet agad with Japanese bidet, syempre. Automatic ang ilaw, mga ka-eats. Baka mawalan na ng patrabaho si Priscelo sa kaka-room tour kung ganito. So, ito yung kanilang shower na merong bathtub. Kompleto yan with toiletries, I believe. Meron ng body soap, conditioner, at shampoo. Tapos, ito, it doubles also mga ka-eats as a dryer for your clothes. Kasi dyan sila nagsasampay. Tapos, ito yung ating sink, vanity. Okay. May kasama ng hand soap. Yan. Tapos, ito na yung ating kitchen. May mini kitchen sila dito or kitchenette na parking lot muna ng aming stroller. Meron na sila ditong, I believe this is induction. May range hood na may exhaust. Tapos dito, tingnan natin kung anong meron dito. Okay. May storage na pag ganyan. May mga baso-baso. Okay. Tapos, dito sa side na ito, meron tayong kettle and microwave. Baligtad. Kettle and microwave. Tapos meron tayong 2-door ref. I believe nasa baba yung freezer nito. Ayan. Okay? Tapos, dito tabi natin to. Dito meron tayong, yan, then dito yung sa ilalim yung mga kanilang mga pots and mga bowls, mga plates, merong pans. So, yan, kompletos recados. Just in case gusto nyo magluto.
Yun. Tapos meron na yung mga ladle and spatula. Napakalinis. Tapos may provided na rin silang dishwashing liquid at sponge. Okay? Bahay na bahay, no? Ganda. Ito, tingnan natin kung ano to. Ayun! Isa na sa nagustuhan namin dito, kaya namin binook, bukod sa presyo, ay meron silang washing machine. Meron na yung vacuum cleaner kasi, syempre, wala silang cleaning services sa mga gandong klaseng apartments. Meron tayong full-length mirror dito. Meron tayong dining table for two na stool, parang bar type. Coffee nook ang style. Meron tayong leaf na parang coffee table with a sofa. Na mukha siyang sofa bed. Feeling ko lang. No? Tingnan natin. Tapos ito, very preschool style lang datingan. May mga laruan pa dyan, mga kaits. May mga books. Maganda ang decor. At meron silang heater and cooler na aircon. So, dual yan. Just in case mag-check-in kayo dito, stay kayo ng winter. Pasok tayo sa pinaka... Ay, meron palang TV. Nakalimutan ko. Meron tayong TV dito. Tapos, ito na yung pinaka-bedroom. I believe this is a queen-sized bed, if I'm not mistaken. Or baka double lang talaga siya. Tingnan natin mamaya. Tapos, malaki yung mga cabinet. May extra bedding. Pwede ng storage ng inyong luggage. Tapos, may mga hangers na rin palang kasama. Okay, mga kaits? Again, for only 39,000 for 7 nights. Pwede na. Tapos, kakain na kami mga kaits kasi malapit lang dito. Wala pang, sabi nakalagay, 100 meters. May 7-Eleven, which is very important. A few meters before 7-Eleven, meron din tayong pizza place na pwedeng take out or delivery. So, hindi kayo magugutom. At, a few minutes lang din, merong subway station, which is very important kapag kayo ay gagala dito sa napakalaking city ng Tokyo. Okay, let's eat na muna mga ka-eats! Ganito kami usually. Our first meal mga ka-eats kapag nagja-Japan ay very simple, pero talagang masarap. Konbini food. This time, 7-Eleven tayo. Bumili tayo ng spicy at non-spicy chashu ramen or tonkotsu ramen pala. Meron tayong pork and scallion noodles. Tapos, fried rice for Didi and Sage. Tapos for Ade naman, karage at tonkatsu. Ganyan. Kain tayo. Magandang good morning mga kaits. Continuation na to nung aming unang vlog kagabi nung aming pagdating dito sa Tokyo. At yung tulog namin, okay naman. Kahit medyo maliit yung kama, double bed lang talaga siya confirmed. Kasi pahalang kami humiga at sabit talaga yung paa namin ni Mommy B. So, okay lang. At least, kasya pa rin naman at maganda yung tulog. Medyo malamig pa ngayon, parang around 17 degrees mga kaits ang ating weather. So, tayo muna ay kakain ng breakfast. Tapos today, mag-garden at park muna tayo dito. Medyo malapit-lapit lang sa area. Papakita namin sa inyo. Sana may mga makita tayong mga magagandang flowers dahil nagpunta tayo dito for it. Dahil springtime ang April mga kaits. So kung may mga tanong kayo about Tokyo, about Japan, about iba pang mga travel mga kaits, nako, mag-comment lang kayo or i-message nyo kami sa aming Instagram or Facebook accounts. Don't forget to like, comment, and subscribe to our channel para hindi nyo ma-miss yung mga uploads namin. Tapos, gamitin yung mga travel codes namin na Eats Klook, The Tans Klook, tapos syempre, Eats Agoda, tapos The Tans for your Agoda hotels at Agoda activities naman, Agoda Eats and Tans activity. Tara mga ka-Eats, kain muna tayo ng breakfast sa pinaka-authentic na Japanese breakfast na mahanap namin. Let's go! Ganda ng flowers, oh. Nasa sidewalk lang to. Kita nyo gaano kalapad yung kanilang sidewalk. Pwede talaga mag-stroller at pwede mag-wheelchair. Tapos ang galing kasi yung location ng aming hotel, may malapit na 7-Eleven. Tapos ito, may nakita kaming Domino's ngayon dito. Tapos meron din ahead, Matsuya.
Tapos ito rin, meron ng cozy style cafe. So, as in, okay naman siya. Maganda-ganda rin. Parang hindi siya out of nowhere. Tapos ito, yan si Domino's. Tapos ito, yan, straight ahead, may Matsuya. Tapos tayo ay kakain somewhere nearby din. Across, meron ding Ochiai train station or metro station. So, malapit lang. Para mga at least 5 minutes walk lang siguro. Tapos ito, supermarket. O, di ba? Just in case may mga kailanganin kayo supplies, pwede na. Ito, Matsuya agad for the fresh breakfast and very affordable. Pwede to, breakfast, lunch, dinner kasi open sila 24 hours. Ano ba yan? Meron pang Baskin Robbins mga ka-eats. Open sila 11 a.m. to 9 p.m. Ito mga ka-eats, yung Ochiai Station na entrance na merong elevator for PWD and strollers. Tapos meron ditong 7-Eleven at Hoshino Coffee. Pero doon tayo kakain across para sa authentic na Japanese food. McDonald's, McDonald's. Oh, just in case meron kayong mga kasamang picky eaters or may kasama kayong kids, may malapit na McDo agad mga ka-eats. Mga 10 minutes walk lang siguro to, wala pa mula sa aming hotel. First official meal sa first official day namin sa Japan. Siyempre, McDonald's agad. Meron tayong hash brown, mga orange juice at meron silang parang chicken sandwich na limited edition. Tapos meron silang bacon, egg, mac sandwich. Tapos yung twins, in-order na natin ng pancake. Ito na yung in-order ko na parang naka-brioche bun na chicken sandwich with cheese and parang may cabbage pa. Tapos si Ate Beanie, ito yung sa kanya, sausage McMuffin. So maganda dito, parang yung McDo nila, hindi oily yung hash brown. Tapos si Mommy B, meron siyang egg and bacon sandwich. Wow! Kasama natin si Jan at si Jamimoy. Plug nyo naman yung vlogs nyo. Guys, meron din kami mga travel vlogs sa aming channel. Tapos may podcast din tayo, travel podcast, Tara Podcast. So, Instagram handle, Facebook at handle. Jamimoy Vlogs, ikaw ay at Jan_Sorrel Trading. Iba-iba. Sinabi niya na lahat. Okay, dahil nag-plug na kayo, paano ginagamit yung Google Maps? Kuya, may pupuntahan tayo next. Tips naman kung paano gamitin yung Google Maps sa travels. Simple lang naman yan. So, buksan ang Google Apps. Grabe, parang Google no? Maps. So, ang una, ilalagay nyo lang yung lugar na pupuntahan nyo. Then, from there, kung nasaan kayo. Tapos, ang tricky lang sa Japan, ang daming trains eh. So, hanapin nyo yung best, fastest or yung pinaka-simpleng route papunta sa destination mo. And yun, nandun na rin yung presyo, lahat-lahat. Kaya, download nyo yung Google Maps pupunta kayo dito sa Japan. Yan, maraming salamat sa tip na yan. Importante yan kasi marami tayong mga ka-eats at mga ka-travels na minsan nalilito kung ano yung gagawin. Di ba? Parang magtatanong, paano pumunta dito? Paano pumunta dyan? Simple lang ang tanong, ang sagot pala. Google Maps. Yun. Ilang minutes away lang from McDo. At ito na yung JR station. Higashi Nakano Station. Sabi ni Boss Jan, kapag may nakita kayong atre, yan, atre, usually yan, may katabi daw na JR station. Tulad ito, Atre V. So ito, merong JR station na Higashi Nakano. Yung west entrance, yung JB, kapag nakita nyo sa Google Maps. Nag-load muna kami sa labas mga ka-eats. Tapos since tayo ay papunta sa Shinjuku Imperial Garden or Shinjuku Gyoen National Garden, punta tayo sa Platform 2 dito ng JB, papuntang Shinjuku. Nandito na kami sa Sendagaya Station para puntahan yung Shinjuku Gyoen National Garden. Ang maganda dito, halos katapat lang yung elevator. So kapag sumakay kita sa Japan, sa mga first world countries, hindi tulad sa Pilipinas, dito kumpleto ang facilities. Laging may elevator, lagi iniisip ang PWD. So mabilis gumala.
Okay? Kaya sulit ang tax. Sa atin, hindi. Di ba? So, yun. Sana pag tayo ay boboto sa 2028, isipin natin yan, mga ka-eats, no? Hindi tayo bigla-bigla nagsisisi sa mga ating choices sa buhay. Ito yun, pinagbabaan natin, mga ka-eats, Sendagaya Station. Yan yung station na malapit lang dito sa ating pupuntahan na Shinjuku Gyoen National Garden. So, katapat lang nito banda is Tokyo Metropolitan Gymnasium. Okay? So, sa labas lang din itong station na to, kung kailanganin ninyo, pwede kayo mag-load ng ticket, pwedeng bumili ng tickets, at pwede nyo makita yung pinaka JR map na system dito sa Tokyo. Kita nyo yan, grabe oh. Sa sidewalk lang yun, ang ganda ng bulaklak. Dito ang daan, pakaliwa, papuntang Shinjuku Gyoen National Garden. Sa ilalim lang nitong parang highway na ito. So sa sidewalk tayo, patawid papuntang kabila. Ito na yung Shinjuku Gyoen National Garden. So paki-pause na lang for the visitor information, yung opening hours, yung closing hours. Tapos yung entrance fee, 500. Pwedeng may group discount. Merong 250 yen naman pag students with valid ID. Tapos 250 kapag seniors. Tapos kapag children, junior high, 15 under free. Tapos, yan, yung iba pang information. Dito, sa Shinjuku Gyoen National Garden. Meron silang guide kung ano yung Uy. mga pwedeng flowers na mga. Aba, meron pang pag ganito. Sana naman makita natin yan lahat, mga ka-eats. Meron pa silang guide dito ng mga flowers na pwedeng makita. At kung anong period or kung anong season. Galing. Bibili na ng ticket si Mommy B. So, pwedeng cash, pwedeng credit card, pwedeng contactless. Meron syempre silang mga language na guide. So, general. So, dalawa mo ng general. Kasi yung kids free na. Oo. So, yan. Purchase decision. Tapos, pwedeng mag-cash. Yun. Pagpasok nyo, pwedeng mag-rent ng locker. So, itong maliliit, 300 yen. Yung mga mas malalaki naman is 500 yen. Also, may mga reminder din sila. Siyempre, bawal mag-smoke. No alcohol, no pets. Bawal i-feed yung animals. No toys and tricycles. No commercial photography and videography. No drones. No musical instruments. No running, no tents, and no excessive skin exposure. Aside sa mga maps na meron sa entrance na pwedeng dalhin, meron din agad malaking map dito sa may entrance. So, i-guide nila kayo kung saan kayo makakita ng mga flowers, ng mga structures, ng mga facilities dito. So, ang daming comfort room all over. May mga iba-iba pang garden, may tea house, at meron din syempre Japan na Japan, merong Starbucks. Sobrang ganda, mga ka-eats. Grabe pala siya up close. Grabe, mga ka-eats, unang sighting pa lang. Sobrang ganda na. Tapos ito yung sinasabi ni Jan na isa, nakita natin kanina sa may sidewalk. Hindi pa siya. Para siyang gumamela na napaka-pink. Mamink-mink. Tapos kita natin, papakita ko sa inyo. Grabe, the garden. It's so majestic, mga ka-eats. Sobrang ganda. First time namin dito. Kung first time niyo sa Tokyo, puntahan nyo to, hindi kayo magsisisi. Sobrang ganda. Nakakatuwa yung guide na nakuha nila sa harap kasi nagiging guide siya sa paghahanap ng mga flowers. Dandelion, daffodils. So, meron silang nakikita mga flowers based sa picture. Tapos, nagiging goal pa nilang hanapin dito sa napakalawak na garden na ito, mga ka-eats. Papunta na tayo dun sa part kanina na nakita natin from above. So, ngayon naman mas maganda siya kasi makikita natin from below yung ganda at kulay ng mga flowers. Pero ito, may pond dito sa gitna. Grabe, ang ganda. Iba't ibang klaseng kulay ng flowers, mga ka-eats. Sobrang linis, sobrang peaceful. Tapos kung anumang tower yan, mukha siyang Empire State Building. Kasi ito, yan flowers agad. Iba-iba, pink, red, fuchsia. Wow. May nagpa-paint pa nga doon, Galing. Sabi, mga ka-eats, sobrang ganda.
Grabe yung kulay. Parang talagang pag nanood ka nito, dapat HD. Legit. Sobrang ganda. As in wild. Grabe. Ang maganda dito, ilang minutes away lang siya dun sa pinagsestayan namin na hotel. Tapos sobrang serene, sobrang peaceful, sobrang linis. Sobrang ganda mga kids. As in, panalo. Sa tapat na tong pond na to, merong Starbucks. Ang ganda. Meron pa sila talagang observation deck sa second floor. Katapat nitong pond na ito. At kita-kita yung maganda kong misis. Yeah. Ganda. Ang ganda nung ano. Ang ganda ng mga flowers. Kahit hindi na ito yung early cherry blossom. Ang ganda pa rin ng mga flowers na makikita dito. Isa tong magandang travel hack. Mga kaits, magsama kayo ng friends and family. Yan yung alyong-alyo si Bini and the twins kay Tita Jamie. Loko. It's dope again. How many It's like- minutes kaya na kaya i-hold yung book? Tingnan mo, may pa-science lesson. Parang naging sine-eskwela na to. Sobrang ganda mga kaits. Grabe. Ang ganda frame dyan. Pwedeng background. Pwedeng close-upan mo. Actually, medyo late na kami pero buti na lang may naabutan pa kami mga kaits. Sobrang ganda. Wala kami masabi ko hindi. Sobrang ganda. Grabe. Ngayon naman, nasa malawak na area kami na parang maraming nagpipiknik-piknik kasi pwede kayo maglatag ng mga mats dito. Mas malapit na rin sa Starbucks. Sobrang open space. Pwede magtakbuhan, pwede mag-relax. Siyempre, pwede mag-picture, pwede mag-sightseeing, no? Kaya mga ka-eats, kung meron kayong day na gusto nyo light lang, just to appreciate nature, pag nag-Tokyo kayo, hanapin nyo sa Google Maps agad yung Shinjuku Gyoen National Garden. Hindi kayo magsisisi. Sobrang daming pang my day dito mga ka-eats. Sigurado, maiinggit lahat ng chismosang kapitbahay ninyo. Guaranteed yan. Lakad-lakad lang kami dito. Sobrang lawak ng lugar. Nakatakbo-takbo yung mga twins, Laki yung talaga. si Beanie. Sobrang laki, sobrang ganda. Ang dami nagpipiknik. Tapos talagang pictures everywhere. Sobrang chill and highly Yes. recommended. Parang hindi pa kami nagugutom. Although medyo nafe-feel ko na siya. Ako din. May share lang ako. Kasi kanina, naghanap ako ng baby changing area. Grabe, alam mo talagang nasa Japan ka kasi kahit yung baby changing area nila dito sa garden, ang ganda nung parang changing beds, tapos may breastfeeding area pa sila. So, kung meron kayong babies, infants, toddlers, tapos pupunta kayo dito, meron silang changing room na maganda. Yung, di ba? Parang isipin nyo, doon napupunta ang tax. Doon napupunta ang entrance fee. Tsaka very talaga sila. Well-maintained talaga. Very Diba? inclusive. Siyempre, kung ipapakita ng gobyerno na dapat pahalagahan yung mga facilities, yung mga serbisyong ganyan, talagang ipoprovide talaga nila. No? So, siyempre, nagbo-boil down din yan sa mga leaders na pinipili nila dito. No? So, importante talaga mga ka-eats na pipili tayo ng maayos na leaders para i-lead yung bansa natin sa ganitong klaseng estado. Hindi siya pwedeng bahala na si Lord, dasal-dasal na lang. No, kaya tayo may free will to vote. No, bumoto tayo ng tama, bumoto tayo ng maayos, no. Meron pa tayong 2 years sa susunod na eleksyon sa atin. At sana maisip natin na yung mga gantong bagay, deserve natin to. Hindi siya dahil extra lang, kundi dapat ito ay minimum. Yes, Ito dapat ay bare minimum na binibigay sa mga mamamayan at deserve natin lahat to mga ka-eats.
Kasama pa rin natin si Jan, the Google Maps. Soral Trading. And si Tita Jamie. Wala pang nagugutom kasi busog na busog pa kami sa ganda ng tanawin, mga ka-eats. Mga ka-eats, tapos na kami dito sa Shinjuku Gyoen National Garden or Shinjuku Imperial. Tama ba? National Garden. Sobrang laki, sobrang ganda. Actually, pwede kayo magstay dito the whole day. May mga kainan na rin dito at mga cafe. Pwede rin kayong magbumili sa mga vending machine. Tapos pwede kayong mag-picnic. So pwede kayong mag-spend ng whole day dito. Pero since maaga pa pala kami bukas sa pupuntahan namin, nag-decide kami na bumalik na sa hotel at doon na lang tayo banda sa area kakain. Kakain tayo sa isang budget-friendly na family resto dito sa Japan. Tapos siguro ikot-ikot lang around the hotel para makita nyo rin at makonsider kung gusto nyo magstay dun sa area namin na around Shinjuku or in Shinjuku City lang, mga ka-eats. Tapos nandito, sabi nga ni Mommy B, kompleto, may mga baby changing, merong lockers, merong restroom. Tapos, napakaganda. Take note nyo lang talaga yung mga rules, mga ka-eats, no? So, sundan po natin yon para hindi tayo maka-istorbo at hindi tayo makaabala. At hindi rin tayo maging in trouble sa mga ganito kagandang lugar. Kasi syempre naman, tayo na nga lang yung bumibisita, respetuhin natin kung ano yung meron sila, mga ka-eats. So tara, kain mo tayo ng late lunch kasi ngayong 1:56 na. So magte-train na kami ulit. Babalik na kami sa Higashi Nakano na JR station na malapit lang sa aming hotel. Tapos kami ay magle-late lunch. Let's go! Mga ka-eats, mali pala yung restaurant. Kala ko Cafe Gusto pero parang pasta place pala siya. Wow, mali. Pero may katabi tong Matsuya. So yan yung JR station kanina. Tapos meron din Family Mart. At meron din Ikinari Steak doon banda. Ito yung Ikinari Steak, kaso lang bar seating only. Ito pa naman yung presyo niya, mga ka-eats. Parang asarap. Mga ka-eats, kalalakad lang namin dito sa Higashi Nakano, Ginza Street. Para siyang shopping street, pero karamihan ng sarado kasi inabutan na kami ng 2:30. Pero by chance, nakita namin yung gusto sana namin kainan ng dinner tonight. So ito si Tutu ni Higashi Nakano. Para siyang Italian restaurant na nag-specialize sa pizza, pasta. Siyempre. Tapos, dito lang siya, sa bungad, tapat ng Lawson's. So, ito. Yan. Tutu. Ito yung kanyang signage. Tapos, ito yung ating Lawson na katapat. Tapos, ito yung entrance. Open sila mula 11:30 to 10 p.m. or 10:30 p.m. So, since 2016, kain tayo, mga ka-eats. Pasukin natin. Kasama pa rin natin si Jan at si Jamie sa ating late lunch. Grabe, nangihihina na kami sa gutom. With the Japanese food ang balak namin. Pero actually, parang yung Cafe Gusto, medyo western din naman. Kaso lang, nabudol tayo, kamukha lang pala yung logo. Oo nga, galing eh. So, sorry mga ka-eats, nandito tayo ngayon sa isang Italian restaurant na mukha naman talagang okay din kasi mga Japanese parang mahilig din sila gumawa ng pizza sa pasta eh. Oo, marami nga rin sila. Kaya yung Cafe Gusto, Saizeriya. tsaka yung isa, yung Cafe Veloce. Saka marami pang mga yung mga gourmet. Parang artisan pizza, kineme. So, ito, si Bini nag-experiment na sa Coke, pero amin yan. Pero in-order na namin sila ng parang apple juice na sobrang fresh. Tapos sila, Tito at Tita ay nag-coffee. Coffee is life. Cheers! Habang hinihintay yung ating mga pagkain. Ito na yung kid-style tomato pasta. Not 1, not 2, not 3, but 7 cheese pizza, mga kids. Hindi ko na alam kung ano yung 7 yun, pero 7 cheese pizza siya. At ito, maraming tomatoes na margarita pizza. Tapos yung order nila paring Jan at maring Jamie, meron silang spring rolls at oyster, pepperoncino, kineme, aglio olio pasta. Yes, galing ah. Galing mo din. Kalalapag pala ng food namin.
Sobrang tahimik ng table kasi lahat kumakain at gutom na and uhaw na. So far winner itong 7 cheese pizza. Tapos yung kid style pasta nakakatuwa kasi parang lasang umami. Tapos ito yung cacio e pepe. Tingnan natin. Oh wow, cacio e pepe. And then yung ating sausage and parang shrimp or mushroom. Sausage and mushroom pasta. Cacio e pepe pasta and sausage and mushroom pasta. Kain tayo mga ka-eats. Wala nang mag-uusap dito mga ka-eats kasi sarap na sarap lahat. Grabe yung pasta nila. Hands down. Pati yung pizza, yung pag-char, yung mga sangkap, yung mga ingredients, lahat panalo. Kahit yung coke nila, masarap. Ang sarap. Kakain muna kami at i-enjoy ito mga ka-eats. See you later sa iba pa namin pupuntahan at makikita dito sa ating official day 1 of this spring trip to Tokyo. Mami B, kamusta ang iyong total experience? Busog. Ang sarap. Sabi nga kay Daddy Mark, ang sarap nung nila, yung fresh pasta nila. Very cute pa no? Yung texture. Alam mong fresh. Tapos yung mga toppings nung pizza, ang sarap. Yung mga sauce niya. Yung sauce nung pasta, masarap din. Hindi siya hindi siya maalat. Pero malasang malasa. Yes, rich and malasa. Hindi siya nakaumay yung pagka-rich niya. Tapos ang dami rin yung laman. Yes, tapos yung isang serving, siguro nung, hindi yung kids, spaghetti. Pero actually, nag-share nga yung kids sa isang kids spaghetti tapos pizza. Pero yung serving size ng pasta nila, well, good for 2 na siya. So, okay na okay. Try niyo yun kapag dito kayo sa area. Matapos ang minutong paglalakad, nating namin ng Ochiai Park na malapit lang, siguro mga 5 to 7 minutes away lang from our hotel/apartment. So, merong basketball court, merong playground for small kids and big kids. Tapos syempre, may mga puno-puno at nature. Malapit lang ito sa kanilang train station at parang may creek na malapit mga ka-eats. So ang ganda ng playground. May parang wall climbing, merong slide, merong iba't ibang klaseng equipment. At then, excited na maglaro ang ating mga chikiting. Siyempre, nawala ang pagod at tuwa na agad ang mga kids. Paborito nila pag nakakita sila ng mga wall climbing obstacles na ganito. Hanap ng zipline. Go! Wow! Galing! Grabe may ganito pa. Tuwang-tuwa ang Ate Bini sa zipline na yan. At syempre, si Sadie at Sage rin. Grabe, tuwang-tuwa. Sobrang laki ng playground eh. Mami B, panalo yung playground, no? Ang ganda. So, ang tawag dito ay Ochiai Park, mga ka-eats. Malapit lang sa hotel namin, mga 5 to 7 minutes. Yes, Mami B. Yung ibang yung ibang playground equipment nila, parang pang mas malalaking bata. Parang pang kay Bini. So, kailangan talaga bantayan mabuti ang mga ka-eats. Mami B, nag-enjoy ka ba sa ating first day? Yes, of course. Parang first day pa lang, nakakita na kami ng mga flowers na ang ganda. So for us, parang na-appreciate na namin yun kahit hindi siya full bloom kasi first time din namin makakita ng mga flowers during the spring season. First spring trip. Yes, first spring trip namin and natuwa kami sa mga flowers na nakita namin. Ay, mami, ano lang, winter na lang ang kulang natin. Kumpleto na pala namin ang 4 seasons sa Japan. Grabe. Daddy, baka naman, winter. Nakabook na. Nakabook na pala. Grabe, no? Ang ganda mga kids. Naglalakad lang kami ngayon. Pabalik na ng hotel. At tayo ay magpapahinga na muna kasi maaga ang start namin sa next day. Next day tayo ay magpupunta sa Hakone para mag-tour, day trip. Tayo ay magpa-private van. Yung kay Miss K, kung napanood nyo na yung Fuji trip namin. Fuji day trip namin, yung tour namin sa Fuji. Siya yung nagdala sa amin doon. At pwede rin namin ipakita sa inyo or ibigay sa inyo yung kanyang contact details. Abangan niya sa vlog na yun mga ka-eats. Sana na-enjoy niyo yung aming day 1 dito sa Tokyo, Japan. Medyo slow and steady tayo kasi syempre mahaba-haba itong trip na ito.
At sana marami kayong matutunan tungkol sa paggawa ng itinerary, sa mga pupuntahan namin, at sa mga kakainin namin. Maraming salamat sa panonood mga kids. Don't forget to like, comment, and subscribe to our channel. Tapos kapag kayo ay may mga lakad, don't forget to use our promo codes na Eats Agoda, the Tans sa Agoda Hotels, at Agoda Eats naman, at Tans Activity for Agoda Activities. And syempre, meron tayong Eats Cook at The Tans Look. Maraming salamat sa panonood. Until our next Silent Gala sa Tokyo. Bye-bye!